Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo.
Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW, Land-Based OFW Concerns. Ako po si Asik Benny Ligaspi. At mula naman po sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radio Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Mapapanood niyo pa rin kami ng live streaming sa Radio Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, Yes. asahan ang mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Magandang araw, Ma'am Jel. Magandang araw, Asik Benny, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Asik, kumusta? Medyo inihingal, medyo maulan, matraffic. Opo. Buti na lang, nakaabot. Talagang ganon blessing. Pag umuulan daw, blessing daw yun. Oo. At of course, Noong mga nakaraang linggo, sobrang busy, abalang-abala. Kwentuhan mo muna kami, ano ba yung mga naging ganap mo, Asik? Maraming salamat, Ma'am Jel. Actually, mayroon po tayong sinamahan ng mga NOK, Next of Kin, ng ating mga kasamahan na OFW na nandun po at tinutulungan ng ating MWO at ng atin pong tahanan para sa kanilang pagpapagamot sa iba't ibang hospital doon po sa Saudi Arabia. And yung sa Cambodia, balitaan mo kami regarding that. Wow, opo. Magandang nabanggit niyo po. Kasi kung titingnan po natin, magkakaroon po ng inauguration, soft opening po yung Migrant Workers Office natin sa Cambodia sa darating po na July 14. So, Ma'am Jel, ito po yung isa sa mga inaatas sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung siya po ay bumisita nung nakaraan sa Cambodia na magkakaroon po ng Migrant Workers Office sa Cambodia. Dahil po alam naman natin yung mga kababayan natin na napupunta doon, yung mga nabibiktima ng mga scam at sa mga trafficking. Yes. Ito po, nandun po tayo, nagkaroon po ng RRT o Rapid Response Team nung bago matapos yung December 2025 hanggang February po para matulungan po natin ang ating mga kasamahang OFW na makabalik dito at pasimulan po o tingnan kung paano yung mga proseso para sa pag-create ng ating MW. So, that's July 14. Opo. Pero hindi ka na pupunta doon. Oo. So, July 14, ilo-launch yung ating MWO sa Cambodia. Sa Phnom Penh, Cambodia. Pero gano'ng karami ba ang ating OFW dyan, Asik? Nako, hindi ko po mabibigay yung tamang datos kasi karamihan po ng mga pumupunta doon ay dumadaan po doon sa mga unorthodox na means, hindi dumadaan sa DMW, pumupunta doon as a tourist tapos magtatrabaho na o kaya dumadaan sa ibang country bago dumiretso sa Cambodia. So yun po yung mga nabibiktima or mga pumupunta, alam naman nila na yung pagpunta nila doon ay hindi naaayon sa tamang proseso. Pagdating doon, nagkakaroon na sila ng problema. So ito yung mga nabibiktima po ng mga
natatraffic, nagkakaroon ng problema sa mga scam. Yun, marami pa rin na scam talaga. Yes Oo. po. At Yes syempre, isa yan sa mga tututukan natin. At maganda yung ating topic later on dahil sa mga, ang topic natin nga, yung illegal recruitment and human trafficking. Diba? Which is fortune time kasi this month yata yes. ay month of trafficking in persons. Yes, awareness month. Yes. Awareness month. Ayun. Yes At, po. at syempre, Asek, bago tayo magpatuloy sa susunod nating segment, nais muna nating ipaabot ang ating taos-pusong pasasalamat sa lahat po ng ating taga-subaybay sa patuloy na suporta sa tahanan ng OFW dahil po sa inyong pagtitiwala at patuloy na pakikinig, nakamit po natin ang rank number 3 sa total reach sa Radio Pilipinas 1 para sa buwan ng Hunyo ngayong taon at kinilala rin bilang number 1 government-produced radio program sa total reach. Wow! Nagsabay pa tayo. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa bawat overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya na patuloy na nagtitiwala sa tahanan ng OFW bilang inyong katuwang sa pagbibigay ng tama, napapanahon at makabuluhang impormasyon. At muli po maraming salamat sa ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas at sa lahat po ng ating tagapakinig na patuloy na sumasama sa aming bawat linggo. Ang tagumpay na ito ay para po sa inyo. Asahan po ninyo na mas lalo pa naming pagbubutihin ang aming programa upang patuloy na mahihatid ang mga balita, serbisyo at kwentong nagbibigay inspirasyon sa ating mga bagong bayani. Muli mula po sa buong tahanan ng OFW staff and crew at Department of Migrant Workers sa aming mga co-host ni Asik Venny, maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy po naming ipagdiriwang ang tagumpay nito, isang tagumpay na para sa bawat OFW. Wow, 'di ba Asik Venny? Sa pagbabalik mo, 'di ba, good news agad? Opo. Actually, hindi ko talaga palalampasin 'to kahit umuulan. Kailangan makarating dahil correct. Napakagandang balita kasi dito natin nakikita na yung mga araw-araw o linggo-linggo natin na mga programa ay tinatangkilik kasi importante na ito yung validation na yung mga ginagawa natin ay nakakarating doon sa mga dapat na makakuha ng impormasyon kasi ito naman ang napakalaga na yung mga programa natin ay tinatangkilik ng ating mga OFW at kanilang pamilya. At ang layunin talaga natin dito ay patuloy na ipakita yung pangangalaga natin, layunin nating pahalagahan ang kapakanan ng bawat OFW sa anumang panig ng mundo. Totoo yun, Ma'am Jel. Pero sabi sa akin ng bubuwit, kaya talaga tumaas yung natin rating is dahil po sa inyo. Gusto po nilang makita yung aura ng mukha nyo doon sa magpapaano ako? Wow, magpapakain ako next week. Wow! Narinig yata nila. Sinabi kung mo hindi yan. ako magkakaroon ng amnesia. Maraming nakakarinig ng mga natin, viewers. Oo nga, pero parang ikaw din yata, Asek. Baka dapat nandito ka, syempre ikaw magpapakain. Ay, napag-uusapan yan. Basta wag lang uulan ng malakas. Oo nga. Okay. Ayun. Syempre, tuloy-tuloy na yung ating programa. Sabi mo nga kanina, di ba, Asek, ang ating pinagriwang ngayong buwan na ito ay National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. So bago natin siguro simulan yung ating pagbabalita, puntahan agad natin yung ating bisita sa araw na ito para talakayin na ng mainam yung ating topic for today. So mga kaibigan, dumako na tayo sa Kaagapay Mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. At ayan nga po, ito na yung ating programang Kaagapay Mo sa DMW. Asek? Yes, at of course, dahil nga, kagaya ng sabi mo kanina, dahil ngayong buwan ng Hulyo ay ginugunita natin ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month, isang mahalagang paalala na ang pangarap na magkatrabaho sa ibang bansa ay dapat samahan ng tamang kaalaman at iba yung pag-iingat. Sa pangunguna po ng Department of Migrant Workers, lalo pang pinaiigting ang kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking upang maprotektahan ang ating mga overseas Filipino workers at mga nagnanais magtrabaho sa abroad. Yes, upang mas maintindihan natin ang mga hakbang ng pamahalaan at ang mahalagang impormasyon na dapat malaman ng bawat Pilipino,
Makakasama natin via Zoom si Attorney Eric Doliete, Director ng Department of Migrant Workers, Licensing and Anti-Human Trafficking. Magandang araw, Attorney. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga nanonood po at nakikinig sa programa ng DMW, ASEC, and Miss Jel, no? Yes, And sir. gusto kong batiin ang tahanan ng OFW for doing a very good job. Number 3, no? And Yes. number 1 sa REACH. Kami naman po sa gusto ko rin po ipagmalaki sa Migrant Workers Protections Bureau po kahapon. I think that kahapon or last day, natanggap din po namin yung award po namin, Gov Media Award for winning Philippine campaign for our illegal recruitment and anti-trafficking campaign po natin for regulatory category. Yes. Ayan. So, back-to-back Wow. awards. So, ano pala to? Recognition. Triple celebration yes, to, sir. Oo, para magpapakain din si Attorney Eric. Definitely. Hindi po pwedeng hindi yan. Yung mga Oo. ganyang napakahalagang validation na Correct. yung mga ginagawa natin ay nakakarating doon sa ating mga stakeholders. Director Eric, ang licensing and anti-trafficking in persons ang isa sa pinakabagong cluster ngayon sa DMW. Pwede bang pakipaliwanag ninyo kung paano nabuo ito at ano ang papel na ginagampanan nito sa pagbibigay ng proteksyon sa ating overseas Filipino workers? Maraming salamat, ASEC. Tama po, ang yung tinatawag nating licensing and anti-trafficking in persons cluster ay pinakabago sa cluster, no, ng DMW. Ang ideya po dito, ito yung pinalawak, no, na pagpapalakas ng Department of Migrant Workers, of course, sa ilalim po ng Republic Act 11641, pinagsama yung licensing and yung anti-trafficking in persons. So, nandito po yung yung mahigpit nating pagpapatupad, or yung pagre-regulate dun sa mga recruitment agencies, no, and of course yung agresibo nating paghabol sa mga illegal recruitment and trafficking. So, sa madaling sabi, ASEC, hindi lang tayo nagbibigay ng lisensya, no? Tinitiyak din natin na ang recruitment dapat ay legal, ethical, at ligtas, no? And kung sakali naman, halimbawa na sila ay napagsamantalahan ng mga illegal recruiters, no? Ang ating gobyerno ay may matibay na tulong sa ating mga biktima, and meron tayong tinatawag na malinaw na mekanismo, no, sa pag-iimbestiga, pagsasampa ng kaso, and of course tutulungan natin yung mga biktima ng illegal recruitment and trafficking sa cluster na po ito, no. Ito rin po yung diwa ng direktiba ng ating Pangulong Marcos. Tagubilin din po ito ng ating secretary, no, si Secretary Hans J. Kakdak po, na palakasin po yung protection sa ating OFWs. Kaya po ito nabuo itong licensing and anti-trafficking persons program po, cluster. Ayun. Pero attorney, since yun nga nabanggit natin kanina na this month of July ay ginugunita yung National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. So gaano kahalaga, attorney, yung ganitong event sa mga kampanya natin para talagang malabanan yung mga sindikato na nananamantala sa ating mga kababayan? Naku po, Miss Jill, at sa mga nanonood po sa atin, nakikinig. Tama po, no, napakahalaga po nito, itong month na to, itong July, yung tinatawag nating Awareness Month, no, sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Sapagkat yung laban po natin sa trafficking ay hindi lang naman po ito mandato ng government, no. Yes, dating mandato ng government, yan po ay trabaho po natin, pero dapat din po itong maintindihan ng buong komunidad, no, yung paglaban natin sa illegal recruitment and trafficking. So dapat pinapataas natin yung awareness ng publiko, dagdagan yung tinatawag nating social consciousness. And hikayatin natin ang ating mamamayan, yung mga stakeholders po natin, mga LGUs, kasama na rin siguro yung paaralan, no, simbahan, mga pribadong sektor, na makiisa po sa kampanya ng trafficking.
Of course, we want to protect yung mga vulnerable sectors, communities po natin, no? Na sabi nga ng ating USEC sa anti-trafficking cluster, dapat matutunan po nila yung red flags, no? And para pag nalaman po nila yung red flags, mas marami po tayong mapoprotektahan at mapipigilang hindi na mabiktima. Thank you, Director Eric. Actually, masusugan ko lang dahil nung nabanggit ko nga kanina, nagpagkaroon po ng rapid response team ang DMW doon sa Cambodia. Actually, nung time na nandun ako, mga katapusan ng December until mga first week ng February, nakapagpauwi tayo ng mga nabiktima ng mga trafficking person, mga scam ng mahigit 400. Yung mga time na yun, continuous po yun until the last time na nag-charter ng flight. Ito ay in coordination po ng ating embahada sa Phnom Penh, which is headed by Her Excellency Ambassador Flerida Ann Mayo, and of course ang atin pong MWO sa Singapore, which is headed by Labor Attaché Attorney Hani Siklot. Kasi under pa yan ng ang Cambodia kasi under ng Singapore dahil wala pa nga. Pero in spite of that, napakalakas po ng ating koordinasyon with the government of Cambodia. At yun nga, nung nagkaroon ng crackdown doon, maganda ang koordinasyon natin, napapauwi natin. At hindi po tayo nagkaroon ng mga yung nagka-camp outside doon sa consulate or embassy natin na kagaya ng ibang mga countries. Kasi nandun po yung presensya natin. So this is a whole of government approach. At of course, natutuwa ang ating pamahalaan, ang ating secretary kasi nire-report yan pa ito sa ating Pangulo. Yes. So ito po ay kaya nga nung after ilang days na lang magkakaroon na po tayo ng magkakaroon ng soft launch or inauguration para sa pagkakaroon ng talagang opisina natin doon sa Phnom Penh, Cambodia. Okay, isang tanong lang. Ano ba yung mga kasi nandito yun sa Migrant Workers Protection Bureau. Ilan po sa kabuuan ng naisagawa nating matagumpay na operasyon noong 2025 kung nagkaroon man tayong, kung may datos po kayo ngayon. At ano na po ba ang 6 months accomplishment, Director? Well, pinagmamalaki ko pong sabihin na 2025 ASEC, we have conducted na sa 280 po yung investigations po natin sa mga illegal recruitment and trafficking. May mga kinalaman din ng mga trafficking dito. And 32 yung naipasara po natin ng mga establishments. And nung 2026 naman po, itong mag third quarter pa lang tayo. Meron na po tayong nasa 108 na po yung na-investigate po natin, and ang naipasara po natin nasa 29 establishments na po tayo. And bukod pa rito, ASEC, may bahagi ko na rin ng itong June 2026 sa Manila at saka sa Cavite. Meron po tayong na-rescue na 206 OFW applicants na biktima po ng illegal recruitment. Kasama na rin po yung trafficking, may shade ng trafficking kasi galing po sila sa hindi lang po illegal yung accommodation, substandard din po yung kalagayan yung facility, even yung may mga tinatawag na inhumane conditions pa po so tuloy-tuloy po yung ating pagtugis yung operation po natin. And kahapon lamang ang NCR po ay nagsagawa din po ng closure operations po so may na-rescue din po sila, I think nasa 16 or 17 aside from 206 na rescue po natin. Wow. Actually, ito yung kailangan nating tutukan talaga, Ma'am Chel. Maibahagi ko lang nung nandun po ako sa Cambodia, yung mga pumupunta po doon, nare-rescue namin, mayroon po tayong temporary na
accommodation habang inaantay yung processing Yes. ng kanilang pag-alis kasi kailangan mong ipagpaalam of course sa Cambodian government. While waiting po sa flight nila, kasama po natin doon yung dating labor attaché ng Kuwait, which is si Labat Mani Dimaano, which is a former hepe ng NBI. So doon pa lang iniimbestigahan na at kinukuhanan na ng sworn statement yung mga nabibiktima na mayroon kasama doon. And pagdating namin dito, which is yung last flight nakasama ko, doon pa lang sa airport, nandun na yung AYACAT, yung Interagency AYACAT Council for Agency Yes, sir. Trafficking. Oo, na member ang DMW. Opo. At pinailan kaagad ng kaso. Alam ko 3 doon ang hindi na nakauwi kasi sila yung mga nagre-recruit. Sila kasama sila, sila pa yung mga nagre-recruit. Yes. So, yun ang dapat talagang gawin para nakikita nila na may ngipin tayo, may ginagawa tayo. And we have done that lately, kagayang kahapon si RD Ace, yung idol kong RD ng NCR. Mayroon bang may Napaisara. Napasara sila. And of course, yung mga nano natin sa Cavite. So, ito po, talagang ito yung bunga ng pinaigting na pagmamanman natin para maproteksyonan po ang ating mga kababayan. Correct. And attorney, doon sa mga operasyon na mention nyo na, meron na ba tayong mga napakulong o kaya nakasuhan ng mga utak na sindikato? Yes po, yung datos naman po natin sa 2025 ASEC, tama po yun. Gusto ko na ibahagi kasi kasama din ako dun sa sinasabi ni ASEC nung yung nagpauwi sila galing from Cambodia. Yes. And kasama din po ang Migrant Workers Protections Bureau, yung cluster natin sa Trafficking in Persons Program, cluster na sumalubong at nagproseso, sumama po doon sa inquest po nila yung mga nakasuhan po, and yun po, it's very important kasi last year po, 2025, meron po tayong convictions, 9 po yan, mga nahatulan ng naparusahan, 8 po dyan illegal recruitment and may isa po trafficking. Ngayong as of June 30, 2026 po, 8 naman po yung conviction din natin. Okay. And 4 po dito ang illegal recruitment and 4 po dito trafficking in persons. So, kaya po hindi po tayo tumitigil, hindi lang tayo kumbaga nasa satisfy sa mga operation, ng mga investigation. Tayo ay tuloy-tuloy na paghahabla, pagsasampa ng kaso at pagpapanagot po sa sangkot ng mga sindikato, So, bukod pa dito, meron po tayong mga naisampang mga kaso pa na 2025. Nasa 506 po yan, napakarami. Illegal recruitment na isampa po natin. And 31 po dito, trafficking in person. So, this year naman po, as of June 30 pa rin, meron po tayong nasa 318 na po inaisampa nating kaso o inahawakan nating kaso sa illegal recruitment, and 59 naman po dito ang trafficking in persons. So on various stages po ito, from prosecution to court hearings, and pinapanagot din po natin yung mga sangkot na mga agencies dito, So by way of canceling and suspending their license, of course, Sa mga naipasara naman po natin na mga ahensya, sa mga unlicensed agencies po, nakapag-file na rin po tayo ng kaso dito, 10 po dito na i-file na rin po natin. ASEC? Yes po, thank you. Nabanggit niyo po na yung mga recruitment agencies na nagre-recruit na walang basbas ng pamahalaan, at marami po silang mga naipasara natin. Maliban sa pagpapasara, ano po ba ang mga karampatang parusa na ipinapataw, lalo na halimbawa doon sa mga may-ari o mga nagmay-ari ng mga recruitment agency? Mayroon bang kulong yan? Mayroon bang financial na damages na kailangang ibayad nila? Paano po ba ang nakasabi sa batas sa mga taong naparusahan o kaya na tungkol sa mga illegal recruitment and trafficking in persons?
Attorney? Ayan, medyo nagkakaroon tayo ng technical Nag-lag siya. difficulties doon kaya sa linya ni Asek, ni Attorney Eric. Asek, ganun talaga until now, kahit na puspusan yung ating kampanya talaga sa illegal recruitment and human trafficking, meron pa rin talagang, alam mo yun, mga sindikato na namiminsala ng buhay ng ating mga kababayan. Yes po. At balik na po. Ayan, Attorney. Attorney, bumalik na Mukhang po nawala kayo. nga ako sa Oo nga. ASEC sa Nakuha mo po Narinig ba niyo yung na po ba tanong ako ko? yan? Okay na? Yes, Okay sir. na, okay na po. Yes So po, yung parusa. Yes po, mabalikan ko lang po na na yung sinasabi ko kanina na sabi ko nga ASEC, Ms. Jel, napakabigat nung parusa ng paglabag sa Republic Act 8042, yung Migrant Act of 1995 natin, na kung saan nandyan po yung tinatawag nating illegal recruitment as amended of course by Republic Act 10022. For simple illegal recruitment, ang kaparusahan po niyan 12 years, 1 day, and to 20 years po yung imprisonment yan for simple illegal recruitment. At pinagmumulta po yung mga illegal recruiters ng 1 milyon hanggang 2 milyon. Ano? Big sabihin, yung simple illegal recruitment, 1 o 2 biktima o kaya ay 1 o 2 na sindika yung tinatawag nating perpetrators. Pag naging sindikato naman, ASEC, life imprisonment na yan. And utang 2 milyon hanggang 5 milyon na yan. So, yun po. Pag prohibited acts naman po, medyo magaan, no? 6, pero hindi pa rin kasi 6 na taon, 1 araw hanggang 12 years pa rin po yung kaparusahan dyan. And of course, may fine pa rin yan na 500 to 1,000 to 1 million. And napakalaga, ASEC, yung nangyayari na pag may sangkot na mga license agencies, ay automatic revocation po ng lisensya yan. And yung registro, tinatanggal na po natin yan sa ating talaan ng license agencies. No? And of course, yung mga taong nandyan, sa loob dyan, yung mga corporate officers po nila, pinapasok po natin yan sa list of persons with derogatory records and entities. No? So, hindi na po sila pwedeng makapag-recruit, hindi na po sila pwedeng sumali sa ating overseas program. And kaparusahan naman po pag trafficking in persons naman po yung kanilang na-violate, no, na-commit, 20 years po yung pagkakakulong dyan hanggang life imprisonment. So, depende po yun sa bigat ng paglabag. No? ASEC? Yes. Wow, Ma'am Chel, napaka... May 1 day pa talaga, di ba, mga ilang years and 1 day. Napakabigat yung yung parusa. Mm-hmm. Kaya nga itong mga ganitong plataforma, itong ganitong platform na ginagawa natin, napaka-importante, Director, yung mga ginagawa natin sa mga LGUs, kung paano natin ini-encourage sila na okay, dumaan kayo sa tamang proseso. Yes. Kasi Ma'am Jel, makikita natin yung mga nangre-recruit na yan, doon yan nagsisimula sa barangay eh. Tapos pag nagsimula na doon, minsan na magre-recruit sa'yo, kaibigan mo, partner mo, o kaya kapamilya pa. So, siguro dapat talaga malaman nila kung gaano kabigat ang parusa. At Tama, saka oo. So kahit patuloy yung ating kampanya, ASEC, na puntahan yung mga legitimate talaga na mga talagang ano yung mag-a-apply ka para at least hindi ka na mabiktima, di ba? Pero ano-ano ba yung mga pamamaraan, attorney, na maaaring gawin ng ating mga kababayan para mas maberipika nila yung kanilang mga transaction doon sa mga recruitment agency ay valid na DMW license? Miss Jel, narinig ko kanina yung comment pa na 1 day kailangan may meron pang 1 day. Actually, magandang i-emphasize yun kasi sa aming mga abogado po, pag 6 years kasi at naparusahan ka ng 6 years, pwede ka mag-probation eh. Pero pag may 1 day yan, so hindi ka napasok dun sa 6 years. Tama. So mahalaga pala yung 1 day na yun. Okay. Ganun pala Anyway, yun. yung sa katanungan nyo na po, bakit mahalaga yung yung sa license? Napakahalaga po, no? Kasi itong pag nag-apply kasi isang license agencies ay matitiyak natin, ASEC, na ito ay dumaan sa tamang proseso, yung regulasyon, kumbaga sa tamang regulasyon and monitoring ng DMW. So, kapag lisensyado yung agency, may malinaw na record ito sa atin. And may obligasyon, of course, na sumunod sila sa tinakda ng DMW na kontrata
no? Yung mga regulasyon, and of course yung gusto nating mangyari, yung legal at saka ethical standards na sineset natin. And international, of course, yung mga international standards din natin na sineset, no? And of course, pag hindi naman lisensyado, ang panganib niyan, yung kabaliktaran, no? Pwedeng hindi sumunod doon sa napagkasundo ang kontrata, so walang pwede silang agad malin lang at magbayad ng sobra. Pwede rin sila mapunta doon, mapadala sila sa abroad na sa mga peking trabaho. And of course, yung pinakamabigat doon, yung mapasok sila sa kalagayan ng trafficking. So, since unregulated, no, undocumented po sila, illegal yung paglabas po nila, napakalaking probability, no? Yung tinatawag natin na pwede po silang ma-exploit. So they are prone, no, to exploitation. Kasi walang walang yung kontrata hindi regulated no. Yeah. So yun po yung kahalagahan na dapat po lisensyado po yung yung recruitment agency, no. Kaya nga sinasabi nga na ang mahalagang depensa ng aplikante yung dapat dumaan sila sa legal na paraan bago sila magtiwala sa isang recruiter. Yeah, Director, of course, matagal na po kayo dyan sa MWPB o Migrant Workers Protection Bureau. At alam natin na ano ba parati yung mga nangingibabaw ng mga red flag or warning sign, telltale sign na ang isang proseso o isang bagay ay leading towards na doon sa trafficking in person or illegal recruitment. So ano ba yung mga karaniwang estilo ng mga illegal recruiters or trappers sa ngayon? Alam naman natin, ang daming mga modus operandi na ginagawa ng mga tao, lalo na sa social media at mga online platform. At ano ba ang dapat bantayan ng ating mga kababayan? Salamat, Asek, sa katanungan. Alam mo po, marami actually, no? Kung titingnan natin yung modus, dati yung tinatawag nating tourist worker scheme, na kung saan papangakuan ka ng madali ang trabaho gagamit ang tourist, no? So sasabihin nila, naku, ma-stricto ang DMW sa so dito ka na lang sa amin, mapapabilis natin 'yan. And legal naman ito dahil yung bansa ay tumatanggap ng turista, so gano'n, no? Tourist scheme. Meron ding tatawag na mga third country na kung saan yung mga workers natin ay nire-recruit doon sa second country kung nasaan sila. Minsan may mga nagpapanggap ng mga visa consultancy, may mga nagpapanggap ng mga training agencies no? Minsan nga may nagpapanggap din ng mga taga DMW, 'di ba? So yung naipasara natin at na-aresto natin I think that 2 weeks ago or 3 weeks ago, no? And of course, yung laganap ngayon, yung online recruitment scam na binabanggit po ninyo, na kung sing ginagamit yung social media, mag-post sa mga peking overseas jobs, no? And mayroon din po yung mga mga panlilinlang, minsan gumagamit ng mga dating apps, student trainees scheme, no? Mga pangakong trabaho sa ibang bansa sa mga high risk, no? At saka yung conflict areas, Asek, meron din, no? Kaya po tayo, tuloy-tuloy po yung natin, pagbabantay po dito. In fact, Asek, sa 2020 to 2025, ang mga na-takedowns po natin ng mga illegal recruitment posts saka sa Facebook, no, sa tulong ng ating partnership with Meta, umaabot na yung Asek, nasa 146,871 na po yan. Wow. At sa TikTok naman, nasa 57,000. Ang dami niyan, 146,000. Oo, no? Pag mayroon kang ganyang follower, nag-ano ka na ba? No? Nagmo-monetize ka na ba? Kumikita na. Bawal, Asek, baka makasuhan tayo. Monetize natin. Alright, Asek? Okay. Director, maraming salamat. Yung nabanggit nyo, nung nandun nga ako sa Cambodia, siyempre ini-interview namin isa-isa. Paano ka nakarating dito? Kagaya sabi niyo, dumadaan muna sa ibang bansa, ibang country within the ASEAN bago dumiretso ng Cambodia. Kasi kung dadaan ka talaga through our airport, nung na makaalis ka doon sa mga immigration, dahil alam naman natin na napakataas po yung pagtingin nila doon sa rest
kung pupunta ka ng Cambodia Yeah. at hindi ka dumaan sa tamang proseso. Yung iba nga, Director, dumadaan pa, bumundok pa, galing pa ng Palawan. Yung bang mag-ano sila, or kaya sa parte ng Mindanao, yung mag-ano ng speedboat papuntang other countries na at doon saka na pupunta ng Cambodia. So napaka ingenious yung mga trafficker ngayon. Kaya dapat lang talaga yung mga yan makulong at maparusahan dahil masyadong malaki yung nila doon sa mga taong gusto man lang maghanap ng trabaho. Alright. Maraming salamat, Attorney Eric. Hanggang sa mga susunod na pagkakataon, medyo bitin yung ating oras. Ang dami pa nating dapat talakayin, pero I'm sure marami na pakinabangan yung ating mga kababayan mula doon sa mga detalye at impormasyon na naibahagi mo sa amin. Maraming salamat, Attorney Eric Dolyete, Director ng DMW Licensing and Anti-Human Trafficking. Thank you, Attorney. Po, and muli po, congratulations po sa inyo, sa atin lahat. Yes, sir. Thank you po. Libreng kape na yan, Attorney. Thank you, Attorney. Maraming salamat. Mga kababayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang tahanan ng OFW. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagbabalik ang tahanan ng OFW sa ating Wanna Know. Alam nyo ba na tuwing buwan ng Hulyo ay ginugunita sa Pilipinas ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month? Sa pangunguna ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, layunin nitong palakasin ang kampanya laban sa human trafficking at illegal recruitment. At sa patuloy na pagpapatupad ng kampanyang ito, ngayong 2026 ay naitala ng DMW ang 318 na biktima ng illegal recruitment, 68 ahensya nakasuhan, 20 na establishmento at accommodation na ipinasara at 13 matagumpay na entrapment operations. Sa pagunita ay nagtatapos sa World Day Against Trafficking in Persons tuwing Hulyo at 30. Iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Dumako tayo sa Balitang DMW. Balitang DMW. Okay, mas magiging abot kamay, maayos at makatao ang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers sa Southern Taiwan sa pagbubukas ng bagong Manila Economic Office or ng DMW at sa Kaohsiung
Yes, ito yung MECO MWO. Okay. Yes. Muling pinagtibay ang bagong pasilidad ng pangako ng pamahalaan na protektahan ang karapatan, kapakanan at kagalingan ng mga OFW at kanilang pamilya. Matatagpuan sa ika-11 o 11th floor ng Grand 50 Tower sa Sanmin District. Tampok sa bagong MECO MWO kausyong ang mas maluwag at mas maayos na espasyo, mga counseling room at training at conference room na nakatuon sa pangangailangan ng mga Pilipinong o manggagawang Pilipino. Binigyan din ni MECO Chairperson at Resident Representative Corazon Avicilia Padiernos na ang MWO ay hindi lamang gusali, kundi sagisag ng tapat, makatao at dekalidad na serbisyo publiko ng pamahalaan. Samantala, mas pinahusay na serbisyo at pasilidad ang sasalubong ngayon sa mga OFW sa Singapore matapos ang renovation ng Philippine Embassy sa nasabing bansa. Sa bagong ayos ng embahada, mas komportable na ang mga OFW at kanilang pamilya habang inaasikaso ang kanilang mga dokumento at serbisyo mula sa embahada, Migrant Workers Office, Overseas Workers Welfare Administration, Social Security System at Pag-ibig Fund. Tampok dito ang air-conditioned waiting area, digital queuing system at mas maayos na upuan para sa mas maginhawang karanasan. Ang pagbabagong ito ay patunay ng patuloy na pangako ng pamahalaan na magbigay ng dekalidad na serbisyo at maaliwalas na kapaligiran para sa mga Pilipino sa Singapore. At sa pagpapatuloy ng ating balita, handang-handa na ang mga overseas Filipino workers na makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa pamamagitan ng Kasanayan Tungo sa Kabuhayan or K2K program. Isang bagong inisyatiba na nag-aalok ng Certified AI or Artificial Intelligence courses para sa mga OFW. Layunin ng programa na palawakin ang digital skills ng mga OFW upang maging mas AI ready at magkaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Bukas ito sa lahat ng OFW na may edad 18. Pwede ka pa rito, Ma'am Of Del, course, 18 pwede pa tayo lang dyan. kayo. Pataas. Mga high school graduate at mas may basic computer skills. Bukas na ang pre-registration hanggang Hulyo 15 or July 15 this month. Limitado ang slots kaya hinihikayat ang mga OFW na agad magparehistro sa kaalaman dmw.gov.ph. Ang K2K program ay patunay ng patuloy na pangako ng Department of Migrant Workers na ihanda ang mga Pilipino sa hinaharap ng digital economy at bigyan sila ng mas matibay na pundasyon para sa mas maunlad na kabuhayan. Sa iba pang balita, 70 overseas Filipino workers at kanilang mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng Soc-Sargen region ang nakatanggap ng praktikal na kaalaman sa pinansyal at pangkabuhayan sa isinagawang Financial Awareness Seminar at Small Business Management Training. Sa naturang pagsasanay, pinalakas ang kaalaman ng mga kalahok sa budgeting, saving, responsible spending, debt management, basic investment principles at simpleng business planning. Layunin nito tulungan ang mga OFW na mas mahusay na pamahalaan ang kanilang pinaghirapang kita, maghanda para sa mga oportunidad sa kabuhayan at makagawa ng tamang desisyon para sa kanilang pamilya. Sa pakikipagtulungan ng DTI Region 12, patuloy na isinusulong ng ahensya ang financial resilience, sustainable livelihoods at pangmatagalang economic stability para sa mga OFW at kanilang pamilya sa buong Soc-Sargen region. Ayun, yan po yung ating mga balita para sa linggong ito. Asik Benny, baka meron ka mga upcoming events? Sa ngayon po, ang atin pong tinututukan, of course, ay yung mga seminars, mga engagement natin sa mga OFW at kanilang pamilya patungkol po dito sa mga anti-trafficking in persons na ginagawa po ng ating bagong cluster, yung licensing and anti-trafficking cluster. At yes, sana magdasal see you tayo. next week. Oo, magdasal tayo na tuloy-tuloy na itong
karoon ng katahimikan sa po. Middle East. Tama po. Ayun. And hopefully, magkita-kita pa tayo sa mga next week episode natin. Sige po. Alright, kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari ninyo makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit namin kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communications Service, ako po si Jel Miranda. At mula naman sa DMW Land-Based OFW Concerns, ako po si Asik Venny Ligaspi, patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Ito ang tahanan ng OFW. Para sa bagong